Duterte, lalo't may mga senador na kilalang kaalyado niya. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sakaling maitawid na nga ng Senado ito at may mga kumontrang senador, ano ang senaryo na nakikita mo? Gigi, sakaling may kumontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay mauuwi yan sa botohan. At sa terminology nga ng Senado, they will divide the House. Yan ang sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At bagamat kahit si Senator Lacson, naniniwala siya na ang kanila talagang jurisdiction at kapangyarihan nila yan at trabaho nila yan na mag-convene bilang impeachment court. Tandaan natin, Gigi, na bago maging impeachment court ay Senado sila. Ibig sabihin, anumang motion ng ihain sa sesyon, for example, ang pagkontra ng pag-convene ng impeachment court, kailangan talagang isailalim sa botohan. At kung sino ang mananalo sa botohan o kung ano man dyan, magkukonvene o hindi magkukonvene ang makakuha ng mayorya ng boto, ayan talaga ang mananaig bilang collegial body sila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. So, sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin na majority, yun ang ruling ng court. So, Senate yung mag-rule as a body, kung magkukonvene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. Paano, Mean, kung sakaling yung mayorya ay hindi bumoto para mag-convene bilang impeachment court? Paano mangyayari dito? Alam mo, Gigi, masalimuot na usapin yan dahil sa ating konstitusyon ay sinasabi talaga may powers ang Senado at may jurisdiction sila over impeachment trial. And for the trial to happen, it has to convene to be an impeachment court. Pero kung yung mayorya nga ng mga senador ang talagang pumoto na hindi ma-convene itong impeachment court na ito, ang sinasabi dyan, posibleng itong isyong ito umakyat pa hanggang Korte Suprema. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson. Sinasabi ng Constitution, mag-constitute kayo as an impeachment court. Forthwith. Pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Pag-rule ng Supreme Court, kailangan mag-convene kayo. At yun nga, Mean, no, paano kung mag-convene naman ang Senado bilang impeachment court tapos ibaba ng Korte Suprema kasi may nakabinbin pa mga petition sa Korte Suprema din. So, paano magiging sitwasyon din dito? Speculative pa tong pag-uusap natin, ano? Hindi natin alam kung mangyayari yung senaryo na yan, pero just in case, Gigi, sige, pag-usapan natin kung sakasakali na yung Korte Suprema ay maglabas naman, kabaligtaran, temporary restraining order para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Ang sabi ni Senator Ping Lacson, just the same. Pagbobotohan muli ng mga senador kung susundin ba o hindi yung kautusan ng Korte Suprema. Bakit? Dahil nakasandig sila sa nakalagay sa konstitusyon na may jurisdiction ng Senado at powers over impeachment cases and impeachment trial. Pero nariyan din yung usapin, Gigi, na para makasiguro na makonvene ang impeachment court na yan, dapat solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng liderato ni Senate President Soto. Bakit? Kasi ang nagtitreten naman talaga, Gigi, na questionin at kontrahin yung pag-convene ng impeachment court ay taga-minorya. Kung naalala mo yung sinabi natin sa ating live nung nakaraang linggo, si Senator Robin Padilla yung nagsasabi ng possibility talaga na kontrahin nila yung pag-convene ng impeachment court. Pero kung magbotohan at talagang solid ang mayorya, and then mananalo sila. So matutuloy yung pag-convene ng impeachment court. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson kaugnay sa usapin na yan. Wala namang tugong-ugong. Wala Basta naman yung ditong magtutukan. sikretong kudita. At Mean, gaya nung nabanggit din ni Senator Lacson noong nakaraan, kumbaga naghingi siya ng advice sa isang former justice. Paano yung mga iba senador na hindi rin abogado? Marami sa kanila ay talagang naghahanda na, no? Bagamat sabi nila hindi naman bilang parang sigurado na sila na may impeachment trial na mangyayari, pero mainam na nga nahanda. At isa sa mga paghahanda at napag-uusapan ng ilang mga senador ay magtalaga ng isang tinatawag na impeachment manager. At yan nga ay posibleng si Senator Kiko Pangilinan bilang isang abogado. So ano bang trabaho ng isang impeachment manager? Basically, ang sabi sa atin ay magtitimon siya doon sa impeachment court
court and make sure na nasusunod ng maayos yung proseso, yung rules of court at yung rules of impeachment. Pero nothing is final yet, Chigi, kasi kailangan mayorya ang magtakda niyang impeachment manager na yan at syempre dapat tanggapin ni Senator Pangilinan yung trabaho na yan. Dahil ayon nga sa kanya, nung nakausap natin siya kanina, marami pa siyang ibang responsibilidad sa Senado at ayaw niya ring mapabayaan yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson at Senator Kiko Pangilinan. Pakinggan natin. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Parang taga-bukas at sara ng tindahan. Mostly administrative, just for the smooth, orderly proceedings. Mainam na yung merong lawyer doon sa si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial, no? Para more or less masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained, di ba? Chigi, again, hindi sa pinangungunahan, pero let's just walk through the possible calendar, especially by next week. That's a critical week, ano? Ang sinasabi ng Senate President Soto, kung sakasakaling matuloy yung botohan ng Kamara at kung sakasakali nga na ma-impeach si VP Sara by May 11, that is Monday, they're expecting na matatransmit ang articles of impeachment sa Senado by Tuesday, and then ire-report out yan sa plenaryo ni Senate President Soto, and then by May 13, which is Wednesday, inaasahan nila makakapag-convene na sila bilang isang impeachment court or at least mapag-usapan, mapagdebatehan ang pagkukonvene bilang isang impeachment court. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live